Katamtaman at maaraw sa bahagi pa rin ng Lolo Luzon kasama na ang Metro Manila. Pero pagsapit po ng hapon, muli na namang uulanin ang kanluran ng Lolo Luzon hanggang Zambales. Tsansa na pag-ulan sa Metro Manila mamayang hapon o gabi, alamin. Maraming nagtatanong sa inyong lingkod, bakit maaraw daw sa bahagi ng Lolo Luzon? Despite na sinabi na Southwest Monsoon o taghabagat na raw. Yan ay ating papaliwanag muli. Posibleng bagyo na mabubuo bago mag-weekend, pinapakita ni GFS at ni NABGEM. Magiging consistent ba ito? Tatalakayin din natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, June 4, 2025. Ang oras sa ating prospect may maga ay alas 11:12 na ng umaga. Mapapansin ninyo ay halos maaraw at summer pa rin dito sa atin sa Metro Manila at ng bahagi ng Lolo Luzon. Gaya nga po ng aking report ng mga nakaraang linggo pa ay hindi pa talaga 100% na tayo ay nasa habagat season. Nataon lamang na nagkaroon ng paglakas ng southwesterly trade wind dito sa kanluran o timog kanluran ng bansa. Dahil gana aking mga report ng mga nakarang araw ay dahil nga po yan sa may binabantayan kasi tayo na invest low pressure area na kumilos nga po dito sa hilagang kanluran ng Lolo Luzon na C91W. At dahil dyan nahatak o nakakapaghatak siya ng southwesterly sa katimugang kanluran ng bansa. Kaya nagkaroon tayo ng sunod-sunod na intermittent rain showers mula rito. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang southwesterly trade wind sa timog kanluran ng bansa, pero gaya na ating sinasabi, manipis pa lamang ito at hindi pa talaga solido na umaabot dito sa kanluran ng bansa. Bagamat nakakaranas na nga po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil nga po siyempre lumalamig po ang temperatura dito sa kanluran nga po ng bansa pagpapasok talaga ang month of June. Hindi ibig sabihin yan ay totally tag-ulan na talaga tayo. Bagamat sa official nga talaga ni Pag-asa ay dineclare na nga nila ito na onset na ng habagat season, susundin natin as official na ito ay habagat season na nga. Pero sa aking observation nga po sa inyong lingkod ay hindi ko pa masasabi ito na totally habagat season na. Mga next week pa talaga natin masasabi na ang onset ng habagat season ay totally functional na. So susundin nyo pa rin yung official declaration si Pag-asa ha. Dahil sa akin ay non-official ito, pero makikita nyo naman yung real time natin at yung patterns o weather patterns ay nagkakaroon tayo ng maalidsangan sa umaga. At nagkakaroon lang naman tayo ng mga madalas na afternoon showers sa pagdating po ng hapon yan. So typically ay hindi pa talaga 100% dahil tuloy-tuloy pa lamang ang transitioning period pa. So sa ating lightning detection system, base dito sa 2-hour period ng aking lightning detection ay merong at least 33 lightning strikes. Pero sa pinaka-closest real-time natin na lightning detection system natin, meron tayong total of 7 active lightning strikes po. Yan. Within 20 minutes, meron tayong active lightning strikes na naitala. At within 2-hour period po ito na mas malapit sa Pilipinas. So, mayroon tayong total of 7 lightning strokes po. Yun. Pero along Southeast Asia, kasama ang Pilipinas, nasa around 33 lightning strikes po ito. So, para ma-confirm nyo naman kung gusto nyo mas malawak ang kuha, ito ang pagbasehan nyo. Pero yung mas malapit o sa mas inner area sa Pilipinas, kunin nyo po yung nandito sa ating pinapakita. Ayan, meron na rin siyang lightning point. So, makikita ninyo na nagtatriangulate sa aking location sa Caloocan. Patunay lamang na ang ating lightning detection system ay fully functional yan dito sa Caloocan. So, at least meron akong official o sarili kong dashboard ng lightning detection system. At pwede nyo rin makita yung significant ng satellite imagery. Yan, gaya ng water vapor para makita ninyo yung maulang bahagi or satellite imagery. Yan. Nagulat na rin daw si NOAA na mukhang yung kanilang satellite imagery, hindi natin sure kung idadamay nila yung GEOS satellites na isa-shutdown by June 16. Sana hindi nila isama yung GEOS. Ang binagit lamang nila is POS,
o yung POA yata, yung pagkakabasa ko na i-disable na nila forever. Sana wag nila isama ang GOS satellite na i-shutdown para mananatiling aktibo yung mga real-time satellite imagery ng NOAA. Importante kasi yan na meron tayong mapagpagkumpara gamit ang NOAA satellites at yung Himawari satellite naman sa Japan. Since magkaiba kasi ang oras sa Amerika at dito sa Asia, at least meron tayong significant comparison para sa increments ng mga delayed imagery ng mga satellite arrivals. So, nalulungkot tayo na baka idamay o isama ni NOAA na i-shutdown ang GEOS. Yun yung GEOS server nila o system na kasama po ang GEOS satellite imagery, kagaya na lamang nitong pinapakita natin sa satellite imagery na maaaring madamay po itong imagery na ito na masya-shutdown. So lahat po ng mga satellites ng GEOS ay maaaring madamay o alisin o isya-shutdown ni NOAA. Sana po hindi. Maaaring siguro kung isya-shutdown man nila, sana meron silang ipapalit po, replacement para sa ating mga satellite imagery. Napaka-importante kasi ang mga satellite imagery natin, lalo na sa pag-monitor sa lagay ng panahon at weather patterns nga po. Lalo na close to real time ang ating binabasihan. So, yun po. At so far, meron tayong rainfall advisory mula sa data feed syempre ni Pag-asa. Courtesy ang mga data na ito sa automatic report system ni Pag-asa. So, nakataas sa Mindanao na merong rainfall advisory sila dyan. So, expected sa bahagi ng Sulu, kasama na ang Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, Davao Oriental. So, halos buong Sorsogon area at Davao Region nakataas ang mga pag-ulan daw dyan. Well, didiscuss natin mayang konti dahil hindi functional yung kanilang radar systems ngayon, yung Doppler radar. Hindi natin alam kung bakit. Antayin na lang natin mag-resume po yung Doppler radar. Sa ngayon, magbabase po tayo sa satellite imagery na lang muna. Pero makikita natin ay maulan ngayon sa parte nga po ng Mindanao. Kagaya nga po na naka-indicate dito sa rainfall advisory 15 data feed mula kay Pag-asa. So, inasahan natin yan. Magre-reissue sila ng kanilang monitoring watch until 2 o'clock PM daw. Well, sinusundan na nila ngayon ang forecast prediction ni ECMWF. So, nakikita na rin ni Pag-asa ang reliable ni ECMWF. So, ginagamit na rin nila ang pattern ng ECMWF dahil nga po base na rin sa inyong lingkod at sa ating automatic rainfall forecast ay maganda ang closeness na accuracy ng forecast ni ECMWF. So, kudos sa kanila. Samantala sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin dito sa amin sa Metro Manila at makikita po ang maaraw na paligid namin at haze ang aming paligid. So grabe, maalinsangan muna dahil nasa around 33 degrees Celsius ngayon ang aming temperatura. So wag tayong masyadong magbibilad pa rin dahil magiging napaka-maalinsangan po ang ating temperatura dahil mataas ang ating humidity. So hot humid po tayo mga folks, hindi po maganda yan dahil mas mataas po ang ating feels like o yung ating heat index niyan mga folks. At malagkit, magiging sticky po ang ating mga pawis niyan, hindi agad-agad natutuyo. So, medyo bad news yan sa mga maglalaba ngayong araw. Sa lowest temperature nito lang, naki-weather station, kaninang 4:40 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. At kahapon, nakapagtala kami ng pinakamataas na 32.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:20 PM. Ibig sabihin lamang, mataas pa rin ang aming heat index kahapon dahil na rin sa epekto ng mataas na humidity. Kaya nasa 47 degrees Celsius ang aming init pandama. Dineclare na rin parahan ni Pag-asa na temporary shutdown na ang kanilang init factor reporting. So makikita ninyo sa aking website ay naka-indicated of temporary suspension na si Pag-asa sa issuance ng kanilang heat index. Yan. So, hindi na ninyo ngayon mamomonitor ang issuance ng heat index ni Pag-asa kada hapon. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang ating heat index monitoring system at heat index forecast. At tuloy-tuloy yan mga folks. Sa gusto pa rin malaman at mamonitor ang lagay ng heat index natin sa bansa. So, mula sa akin sa Caloocan, as of 10:36 AM, nasa 47.9 degrees Celsius ang aming init factor ngayon. So, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain yan kahit na tinapos ni Pag-asa o sinuspend na ni Pag-asa ang heat index reporting nila. Dahil kita nyo naman, grabe pa rin ang init factor dito sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan.
Pero ang heat index forecast sa amin, inaasahan daw 41 degrees Celsius ang inaasahang pinakamataas ngayong maghapon. Hanggang alas 2 daw yan ang hapon sa amin sa Caloocan. Sa iba't ibang lugar naman sa bansa, kung titingnan natin yung inaasahang heat index, unahin natin ang Lawag, Ilocos Norte dahil maaraw ngayon yan, asahan, mataas ang heat index, 33 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayon dyan. At aabot pa yan sa pinakamataas na hanggang 38 degrees Celsius mamayang alas 4 hanggang bandang alas 6 na ng gabi po yan. So mukhang mas mataas mamaya. Pero hindi nakikita na aabot sa 40 degrees Celsius ang inyong init factor dyan. Well, dahil nga po, nagiging intermittent na ang pag-ulan dyan sa bahagi na Ilocos Region. Sa parting Tuguegarao naman, sa Cagayan Valley, nasa 48 degrees Celsius naman ang grabing danger heat sa inyo dyan. Ayan, gaya po muna sinasabi natin, sa silangan ng bahagi ng bansa natin, mas nagiging mainit, pero sa kanluran, mas bumababa na. Gaya na lamang dito sa bandang Tuguegarao nga po, ay nasa 48 degrees Celsius po, yung forecast ng heat index sa kanila. At yan na ang pinakamataas ninyong heat index ngayong umaga hanggang mamayang alauna ng hapon po. So, wag po magbibilad at uminom ng maraming tubig dahil expected ang grabe ang alinsangan sa inyo. Sa Santiago naman, Isabela, 48 degrees Celsius din, danger. At yan na rin ang pinakamataas ninyo ngayong hanggang tanghali, 12 o'clock PM po. Na nasa 48 degrees Celsius, danger ang inyong heat index. So, grabe rin ang init sa inyo dyan. Sa may bandang Dagupan naman, sa may Pangasinan, ay nasa 48 degrees Celsius po ang inyong heat index being danger. At yan na ang pinakamataas ninyong heat danger ngayong araw. So, magiging extreme caution na siya starting 12 o'clock PM po. Pero dahil mataas yan, ay wag nating baliwalain at wag tayong masyadong magpa-dehydrate pa rin. Sa Central Luzon naman sa Tarlac ay 45 degrees Celsius ang heat index sa inyo dyan. At yan na rin ang pinakamataas ninyong heat index ngayong araw, starting ngayong 11 hanggang 12 o'clock po yan ng tanghali. So, grabe. Tuloy-tuloy pa rin ang maalinsangang panahon despite na dinisable na ni Pag-asa ang heat index reporting nila. Sa Batangas naman ay nasa 45 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayon dyan at tataas pa yun sa 46 degrees Celsius ngayong 12 o'clock ng tanghaling tapat po. So grabe pa rin ang init sa inyo dyan o heat index. Samantala sa San Jose, Occidental Mindoro naman, inaasahan ang heat index sa inyo dyan na aabot ng 40 degrees Celsius po at tataas pa yun hanggang 42 degrees Celsius starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock PM po yan mamayang hapon. So grabe pa rin ang mainit o mataas na heat index sa inyo. Samantala sa Cebu City naman, inaasahang heat index sa inyo dyan ay 40 degrees Celsius po at inaasahang aabot yan sa 44 degrees Celsius mamayang alas 2 yan ng hapon na pinakamataas na magiging heat index forecast sa inyo dyan sa Cebu. So pansinin nyo, tumataas na rin ang heat index sa inyo dahil nagiging mas madalas na ang katamtaman at maaraw na panahon sa bahagi ng Visayas area. Pero pagdating sa Mindanao, nanatiling mababa ang heat index sa inyo, bagamat extreme caution pa rin yan. 34 degrees Celsius ang forecast ninyo sa Davao City at tataas pa yan hanggang 36 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Pero katanggap-tanggap na ng katawan natin yan yung ganyang kainit o kataas na heat index. Hindi kagaya dito sa parte ng Visayas at Luzon area. Zamboanga Peninsula, well, wala tayong magiging komento dahil napakababa ng heat index ninyo ngayon. Pero medyo tataas yan sa 34 degrees Celsius pagsapit po yan ng bandang alas 2 po ng hapon. Hanggang mga bandang gabi na po yan. Pero comfortable pa rin yan dahil makikita natin sa ating heat index chart ay mababa lamang ang heat index sa inyo. So walang magiging problema mga folks. Samantala kung itatabi natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang Catbalogan na may 36 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura sa bansa. At sa Baguio City naman ay tumaas ng bahagya, 18 degrees Celsius naman ang lowest temperature naman sa kanila. At sa Tuguegarao naman nakaranas sila ng 45 mm na total rainfall. Bagamat wala kaming naging pag-ulan kahapon pero kaninang madaling araw, bandang alas 3 ay inulan kami ng grabe dito sa Metro Manila, dito sa Caloocan. Nakatotal kami ng 20.4 mm na total rainfall. So, tulog ang inyong lingkod niyan. Nalaman ko nila ng pagising ko ay may record na total rainfall na 20.4 mm ang aking rain bucket
sa Caloocan. So nagkaroon pa ng malawakang ulan kaninang madaling araw. Well, sinilip ko kagad yung forecast, which is tama naman. May forecast ng madaling araw na uulanin daw ang Metro Manila. So regarding naman sa forecast niyan ay maya-maya i-discuss natin yan maya-mayang konti. Unahin muna natin ang ating outside humidity na nasa 80% po. So hot humid po tayo. Expected yan ha dito sa Luzon. Malagkit-lagkit ang pawis natin yan mga folks. Kaya very sticky ang ating magiging lagay na panahon sa Metro Manila at ilang karatig ng Nodo Luzon. Sa ngayon hindi pa masyado kayo uulanin sa Nodo Luzon ha. Pero medyo may mga pagkulog at pagkilat pa rin iiral dyan. Lalo na sa baybayin po ng Ilocos Region. Kaya pagpasok po ng bandang hapon yan, unti-unti uulanin na naman ang kanluran ng Nodo Luzon. Which is i-discuss natin yan maya-maya sa forecast. At sa ating namang high tide, low tide status, minimum low pa naman siya. At may mga 4 hour and 20 minutes pa to maximum high tide. Tingnan natin kung mataas na ang sea level. Well, gaya nating sinabi po ha, magiging maalon po ang kanluran ng Nodo Luzon hanggang 1.24 meters po. Kaya ingat po at kung maaari sa mga malilit na mangingisda, medyo restraint po muna tayo. Kung titingnan naman natin dito, ay pinakamataas na 0.8 meters ang magiging high tide natin. Mamayang 3:46 PM po yan. Yan, oras natin sa Pilipinas. So, medyo malalim pa rin yan kahit papano. So, sa mga lalayag pa rin sa kung saan ay mataas ang alon, ay ingat na lamang po at kung maaari, mga medium sea crabs na lang ang gamitin. Sa may silangan naman ng bansa ay yung hangin lamang nadala. Ang bugso dyan ay magkakaroon ng mga ilang gale force winds. So, pag-ingatan pa rin, lalo na yung mga mangingisdang maliliit lamang. At since tanghaling tapat, so, inaasahan natin sa ibang bahagi ng bansa, wala namang masyadong mataas na pag-alon, ay wala namang magiging problema sa magiging pangingisdaan ninyo maghapon. Karamihan lang talaga sa may bandang kaluran at silangan baybayin ang medyo alanganin sa gale force winds. Samantala sa ating outside humidity nga po, nabanggit na natin 80% at bumaba ito ng 1% since last hour. At ang ating atmospheric pressure nasa 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. So alanganing thunderstormy tayo ngayong araw. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at ninasang lulubog ito mamayang 6:23 PM. At sa ating waxing gibbous na po na 60% illuminated. So hindi na muna siya nag-moonrise. Mamaya pa po yung bandang tanghali. Mga 12:47 PM pa po ito mag-moonrise at lulubog ito bukas na ng madaling araw at 1:06 ng madaling araw. Kinabukasan na po yan ng 1:06 AM lulubog ha yung ating moon. At sa local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas ng Huwebes, partly cloudy pa rin ating maghapon at asahan ang mga localized thunderstorms at 100% chance daw na uulanin dito sa Metro Manila. So medyo importante ang payong lalo na sa tinding sikat ng araw sa umaga at mga afternoon showers naman pagsapit naman ng hapon o gabi. Bukas ang Huwebes, stationary lamang pero mas magiging maulap pa rin tayo sa maghapon at may mga localized thunderstorms pa rin at 84% chance na uulanin tayo bukas ng Huwebes. Highest and lowest temperature expected maglalaro 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang medyo maulap dito sa bahagi ng Batanes Group of Islands sa ngayon at ilang parte ng Cagayan dito sa bandang boundary ng Lawag Ilocos Norte. Makikitaan po natin dito ay magiging mas maulap kayo dyan at asahan ng mga isolated na mahihinat katamtamang ulan muna. Yan. Pero magiging mas maaraw at moderate muna ang panahon sa buong bahagi ng Nodo Luzon hanggang Central Luzon kasama ng Zambales and the rest ng bandang Pampanga, Gapan, Nueva Ecija at Bulacan area. Pero pagsapit nga po ng hapon, gaya na ating inaasahan na report, base dito, so kung makikita natin dito, medyo katamtaman muna at maaraw ang halos buong bahagi ng Nodo Luzon, mga ilang kaulapan lamang at mga ilang isolated showers dito sa kanluran ng baybayin ng Nodo Luzon. Hindi muna masyado kayo uulanin dyan. Yan. Pero pagsapit ng bandang hapon, mga alas 2, ayan, magiging maulan na naman at mga thunderstorms ang parte na yan ng kanluran ng Nodo Luzon na naman hanggang Zambales at may maliit na tsansa na abutin ang Metro Manila. So importante ang payong mamayang hapon po. So ganyan po ang forecast mamayang hapon po at makikita natin sa ngayon medyo maaraw muna at katamtaman ang panahon ngayong magtatanghali.
Kasama na ang Metro Manila at Calabarzon area at ilang parte ng Southern Luzon. Bagamat medyo parte tumusikaw din sa bahagi nga po ng Bicol Region, lalo na sa Iriga, papasok ng Legazpi City at Sorsogon. May isolated rain showers din ang inaasahan dyan at mga localized thunderstorms at lalo na po sa hapon. So kung babalikan natin yung forecast muli ngayong hapon, magiging maulan, kasama na ilang parte ng Mimaropa. Isolated ito, so may mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na ang iiral po bandang ay ngayong hapon po yan. So kung titingnan natin dito, magiging mas maulap ang himpapawid ngayon ng Mimaropa, pero sa ngayon ay medyo inuulan ng heavy rain potential ang dulo ng Batarasa o Brooks Point, Batarasa hanggang Balabac. Ingat po sa mga tansa na pagbaha, kabilang na ang Puerto Princesa na nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate at inaasahang heavy rain showers din dahil nagtatabas po dito yung surface trap na tumatawid dito papunta sa Puerto Princesa. Maulap din ang kanlurang bahagi ng Visayas, asahan din ng mga mahina at katamtamang ulan at very gloomy tayo dyan sa buong bahagi ng Panay Island at Negros Region na po yan. So damay na po yan ang buong San Carlos sa may bandang Negros Oriental, pababa na yan ng bandang Dumaguete po ha. Yan. So mula sa dalas ng Southern Luzon, magiging maulap ang bahagi ng Romblon, Marinduque at Masbate. Asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms magsapit po ng hapon. Pero mas katamtaman pagdating dito sa may bandang Masbate ngayong hapon po. So magiging mas maaraw kayo dyan sa silangang bahagi. Hindi kagaya sa may bandang Kanluran na medyo maulap at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Kasama din ang bahagi ng Cebu, Bohol at ilang parte ng Leyte area. Kung babalikan muli natin ang rainfall forecast sa hapon, magiging mas katamtaman ang parte ng Visayas area. Medyo may mga ilang isolated rain showers lang din ang iiral sa ilang bahagi ng Negros Region, Cebu o katimugang parte ng Cebu at Bohol area. Ayan o, kitang-kita naman po. Kung i-zoom in natin, ayan, makikita po ang medyo maulan. So mapapansin sa rainfall forecast ay medyo may mga isolated rain showers pa rin ang iiral sa kanluran ng Visayas, kabilang na ang Negros Region at Bohol. So maaaring madamay ang ilang parte ng Cebu. Pero moderate to heavy rain showers ang pinapakita dito sa forecast ngayong hapon sa buong kanluran ng Mindanao area. So kasama na ang Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng kanluran ng Northern Mindanao at the rest ng buong Maguindanao area. Yan. At Maguindanao area, Cotabato at ilang parte ng General Santos. So mostly ay magiging maulan sa may bandang kanluran. Siyempre hindi rin lusot na ulanin ang ilang parte ng silangan ng Mindanao area. So, ganun din sa bahagi ng Lolo Luzon moderate to heavy rain showers na at may mga pagkulog at pagkilat na naman ang iiral nitong hapon na naman. At kung titingnan natin dito sa bandang alas 8 ng gabi, makikita po natin ay magiging maulan at isolated at scattered din ang mga pag-ulan sa may bandang Mimaropa area, Bicol Region, Calabarzon at maaring madamay na naman ang Metro Manila. So, medyo importante ang payong lalo na mamayang gabi sa mga uuwi. Kung hindi man mamayang gabi ito ay bukas ng madaling araw o kinabukasan na naman ng madaling araw tayo uulanin. Ganon din sa may bandang Mindanao. So kung titingnan natin sa actual satellite imagery ngayon ay ganon din ang pinapakita. Magiging maulan din ang parte ng kanluran ng Zamboanga Peninsula at kasalukuyan nga po may heavy rain showers ngayon sa may bandang Basilan, Hulusulu at Zamboanga City. Ingat po sa mga pagbaha, kabilang na ang buong Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur and the rest ng Zamboanga del Norte. Sa ngayon, medyo partly tumusikaw din ngayon ang umiiral sa buong bahagi ng Lanao del Norte at the rest ng Sorsogon area at Davao Region. Asahan din ng mga isolated and scattered rain showers, lalo na dito sa may bandang Sarangani at General Santos. Maulap din ang bahagi ng Davao City at inaasahan din ng mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog. At lalo na pagsapit po yan ng hapon asahan po ang mga isolated rain showers. Sa ngayon, medyo nagiging katamtaman silang bahagi ng Bukidnon at silangang bahagi ng Mindanao area. Kasama na ang Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur area. Ganon din sa may bandang Davao de Oro, bagamat medyo magiging mas maaraw kayo dyan, di kumpara sa may bandang Kanluran. Asahan pa rin ang mga isolated rain showers, partly to some mostly di pa rin ng iral maghapon. Dahil ka-forecasting sa inyo dyan ang mga isolated rain showers pagsapit naman ng hapon o bandang gabi po. So generally, ang kanluran pa rin ng bansa ang mas apektado na magiging maulan po. Bunsod pa rin yan at nang developing na po ng Intertropical Convergence Zone. Binanggit nga po natin, once na nag-accumulate na naman, magre-regenerative na naman ang ITCZ natin dyan. Bagamat
as medyo buhagwag pa po at hindi pa improving yung ITZZ development. So mga tropical waves pa lamang ang umiiral dito sa katimugang bahagi ng bansa na kasalukuyang mas inuulan ngayon. Mamaya mga bandang hapon pa uulanin ang kanluran ng Northern Luzon ng medyo mas maulan. Mga ilang isolated lamang ang makikita natin dito. At pero halos maaraw at maalinsangan ang buong bahagi ng Northern Luzon hanggang dito sa ilang parte ng Calabarzon area. At ito na nga po, yung inasabi natin, between mga June 9 po at binanggit na natin yan ng mga nakailang araw, ay mayroong tropical cyclone strike probability tayo na tumataas. At sa latest output ng ating tropical cyclone activity ngayong umaga, kasama ang Genesis, ayun nga po, mataas na yung probability rito. So inasahan natin, medyo unti-unti nang nag-i-improve yung southwest monsoon natin sa mga susunod na araw or within 72-hour period. Yan. And the next 24 hours po yan, mapapansin niyo mayroon na ring tumataas dito na anomaly, 30%. Yan. By 96-hour period ay medyo maapektuhan pa rin ang ilagang bahagi pero hindi masyado sa kalupaan ng bansa. And then by 120-hour period o June 8 po yan ay makikita natin na medyo may apektadong pag-ulan sa may bandang Bicol region, bagamat 5 to 10% lamang ito. Yan. Hindi pa masyado concentrated yung ating southwest monsoon kaya hindi pa totally ramdam ito. Yan. Pagpasok na yan ng bandang June 8 nga po at inuulit natin, tataas na yung probability ng strike probability sa bahagi nga po ng buong Northern Luzon at Southern Luzon area. Dito medyo mas magiging intermittent na po ang pag-ulan natin. So gaya nating sinasabi, next week pa talaga natin masasabi na taghabagat season na talaga. Then makikita naman natin sa strike probability, dito na po magmumula ang mga most of intermittent at mas concentrated na po yung daloy ng southwest monsoon po. By June 9 na po yan. Ayun, kitang-kita naman natin sa ating validity mula sa ating baseline kahapon. So mag-update pa yan maya-maya. So napaka-dynamic po ng updating ng forecast na ito. Yan, pagsapit po ng June 10, ayan na po, ay meron na pong mataas na 30% na strike probability na maapektuhan ang buong bahagi ng Northern Luzon, bagamat nasa around 10% sa silangang bahagi ng bansa. Pero di sa may bandang kaluran, naglalaro 20 to 30% na. So, makikita natin dito, kasama ang Metro Manila sa medyo maapektuhan. So, inaasahan natin na magiging mas maulan po ang susunod na linggo natin. So probably hanggang weekend medyo mga ilang scattered rain showers pa. Pero pagsapit po next week, mga Monday o Tuesday next week, ayan na po, medyo makakaramdam na naman tayo ng mga intermittent rain showers. So uncertain kung ito ay magiging invest or magiging trough lamang na magdadala ng malawakang ulan sa bahagi nga po ng kanluran ng Northern Luzon na maaring madamay ang Metro Manila. Ayan So makikita natin sa mga susunod na araw by June 11. Ayan, mas tumaas na siya, umabot ng 50%. At dahil po dyan ay posibleng maging invest po ito o tatawaging low pressure area ni Pag-asa by June 10 or 11 na. So next week po yan. Kaya nga po sinasabi natin, next week pa talaga natin pwedeng sabihin na taghabagat season na nga po talaga. So maliwanag po yan mga folks. Ayan kitang-kita naman po sa ating 192-hour period. Apektado ang most of Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon po. So kung maging bagyo man yan o low pressure area, asahan na po natin ang mga pagbaha. Kung hindi man ay maasahan pa rin natin ang mga pagbaha at mga malawakang pag-ulan. Next week po yan. Next week po ang pinapakita dito. Base dito sa forecast ng tropical cyclone. Titingnan na lang natin sa pinaka-real-time monitoring kung magaganap po yan. At makikita natin dito as napakataas na 50%. Pero nandito na yan sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. Kaya maasahan po ninyo na lalakas po yung ating southwest monsoon. At asahan na magiging mabahang ulan ang dala nito So medyo prepare po tayo lalo na next week. Sa ngayon medyo kalma-kalma po muna at medyo kaya-kaya pa natin yung mga isolated rain showers ngayong linggong ito. Pero pagsapit po yan next week, ay asahan natin ang malawakang ulan na naman na magdudulot ng pagbaha. Dahil aasahan natin na lalakasan o lalakas na naman o mas lalakas pa ang ating southwest monsoon yan. So posible nga pong maging low pressure area yan
o hindi. So tingnan na lang natin sa mga ilang empirical forecast kung magaganap yan. Bakit nga po? Titingnan natin sa ating West Pacific Basin ay negative pa po tayo sa mga active tropical cyclone probability. However, pagdating dito sa convergence, may mataas na convergence sa may bandang southwest of Guam. Ito ay posible nga pong maging isang invest na po ito ha. Tinitingnan na lang natin yung kanyang vorticity kung tataas. Bagamat medyo mababa pa lamang ito, nasa around observable pa lamang. Pero posible na itong maging invest anytime. Kasi may mga spotting na rito na invest potential na dito sa may bandang timog kanluran ng Guam or sa silangan ng Mindanao po. Ayan. Yan, real time po yan ngayon. So nagkakaroon na ng unti-unting vorticity. Pero yung convergence, makikita natin very favorable na siya. Ayun, napaka-favorable na po niya. Dahil po napaka-favorable po niyan, inaasahan natin na tataas po yung ating mean winds. Tingnan po natin, double check natin sa pinaka-convergence para i-post na natin yan sa Facebook page kung tumaas na rin ang convergence dito. Kaya meron tayong maraming comparison monitoring para ma-confirm natin kung very favorable na nga po yung convergence niya. So hindi pa yata naglo-load yung data. So ayun po, medyo meron na pong disorganized favorable dito sa timog parte ng Guam. So mukhang ipopost na natin yan dahil posible pa po itong maging isang invest anytime dahil mataas na nga po talaga yung kanyang favorability. So confirm po yan mga folks. Confirm na po base dito sa ating favorable circulation. Meron na talaga siyang mataas na favorable convergence. Ayan. So mukhang medyo mataas na ang chance dito na magkaroon tayo ng invest. Baka next week po ito. Or within this week, mamamonitor na natin yung anomaly niya rito. Hanggat hindi pa masyado, mas tumataas masyado ang pinaka-vorticity niya dito. Medyo under-invest pa lang siya. So posible na rin. Itaas yan. Ayun, mataas na po yung convergence niya. Kung titingnan naman natin sa horizontal, mataas na rin yung kanyang horizontal anomaly. Ayan, so mukhang positive na ito mga folks. Ayun, under 800 hectopascal horizontal. So mukhang baka this time magkaroon na tayo ng kauna-unahang bagyo ngayong taon. Ayan, mataas na yung cyclonic relativity niya. So medyo moderate na po yung kanyang cyclonic relativity. Ibig sabihin lang ng cyclonic relativity, yung mga kaulapan dito at yung galaw ng hangin ay may mga posibilidad o medyo may mataas na o moderate na probability na ito ay maaring mag-invest o maging invest sa circulation. Magkaroon na ng investigative at maging isang aktibong low pressure area, posible po yan. Dahil yung horizontal niya at cyclonic relativity ay pareho na rin nagmo-moderate na. Yan moderate to high na. Ito na nga, mataas na yung horizontal niya. So, yung horizontal, ulitin natin. Yan yung hangin na gumagalaw pa horizontal and then dahan-dahan tataas siya. Habang tumataas yan, nagkakaroon na siya ng spherical circulation. Dahil nga po sa horizontal at vertical wind shear po. Kapag kaganyan po, mataas po ang chance yan na nagiging aktibong low pressure area. So, dahil mataas na yan, ipopost na po yan natin sa Facebook page ang tsansa ng probability of tropical cyclone. Babantayin natin yan within 55-hour period po. At kung titingnan naman natin sa kanyang global spectral model, makikita po may bahagyan ng nagpapakita na rin itong simulation ng wind speed na ito under 925 hectopascal wind speed. Ayan sa may timog kanluran ng Guam, bagamat napaka-disorganized pa niya, pero at least dito malinaw na pare-pareho ang nagiging significant forecast maging sa West Pacific Basin na tinutok natin kanina nga po dito. Ayan ito yung real time kasi mataas na yung favorability niya. Real time po ito ha. At ito naman yung forecast na mukhang nagtutugma naman sila. Kaya lang hindi pa organized masyado. At pinakitaan na rin natin yung strike probability natin within 192 to 260 hour period or June 12 ay tumataas na. So mas magiging apektado po ang kanluran ng Nodo Luzon. So maaring madamay na ang ilang bahagi sa kanluran ng Luzon hanggang Mimaropa area. Depende pa rin yan sa magiging development ng ating binabantayang anomaly o possible tropical cyclone development. Dahil mula sa mean sea level pressure sa ngayon ay hindi pa natin nakikitaan pa ng aggressive favorable
Ayan, pinakmababa pa lang 1,006 hectopascal. So, hindi pa masyado natin nare-relate dito o nakikitaan pa. Kaya, very uncertain muna. Bagamat may mga real-time na nga po kasi tayong nakikitaan sa ating mga displacement o tropical cyclone anomaly. Kaya, babantayin na natin to within 55-hour period po. At ganon din nga rin po sa ating mean winds, yan, yung convergence and divergence o kontrahangin. At positive convergence ay aktibo na rin. Yan, magdedepende na lamang sa tulak ng vertical wind shear nito at horizontal shear kung ito ay magtutuloy-tuloy this week po. So sa ngayon ay mataas na po, around 38 km per hour po to 44 km per hour po yung lawak ng hangin dito. Nag-alongside pa siya ng intertropical convergence zone. So asahan po natin yan at babantayin natin yan time to time at base na rin sa ating computer models at kahapon ko pa po ito tinitingnan at makikita natin ay tuloy-tuloy na ang pinapakita ng forecast ng GFS. At gaya na ating monthly forecast, makikita po natin ay kung maalala niyo yung aking monthly forecast ay yung magkakaroon ng posibleng may mabubuo tayong low pressure. At kung malakas na bagyo man ito ay lilihis naman dito sa bansa o halos lalapit lamang dito sa silangan ng Lolo Luzon. So kung sakaling mabuo yan at maging C92W o higit pa, maging active low pressure area man yan, ay yung habagat naman na magpapalakas ang magpapaulan dito sa kanluran ng Mindanao at ilang bahagi ng Palawan at west portions ng Visayas. Mas mararamdaman yan. At habang tumataas naman yung low pressure, kung sakaling maging bagyo man yan, ay lalapit ito sa silangan ng Northern Luzon at tataas unti-unti na magpapaulan naman sa bandang Coron, Palawan at the rest ng Southern Luzon. Ayan. So malawakang baha ang dala niyan. So habang tataas po yan, ay tataas din yung dala ng ulan nito na maapektuhan na ang Mindoro, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon area at west portions ng Zambales niyan. Ang forecast nito, June 11 na po yung forecast ni GFS. So malinaw naman po yung mga folks. At kay NABGEM naman ay ganun din ang pinapakita. Halos magkatulad sila ni GFS na magiging galaw niya. At ito mas aggressive. Tropical storm, severe tropical storm yung pinapakita nito ni NABGEM. Ang forecast range nito hanggang June 10 to June 11 din ang ipinapakita. Maliban na lamang kay SMWF na nanatiling wala siyang ipinapakita na anumang aggressive forecast ng anumang tropical cyclone o low pressure area. Bukod tangi lamang ang southwest monsoon, yung dala nito na makikita rito at yung embedded ng intertropical convergence zone na magpapaulan sa may Mindanao at west portions ng Northern Luzon. Yan, walang nakikitaan si SMWF. So, makikita natin, hindi pa nagkakatugma-tugma gaano yung mga forecast nila. Maliban na lamang kay NABGEM at GFS at Japan Meteorological Agency, base sa kanyang wind speed and direction, ay medyo may pinaparamdam na silang ilang forecast po. So, babantayin po natin to ha, at nag-post na rin ako ng pahapyaw na report sa Facebook page ngayon lamang. Para ma-inform namin kayo, ma-inform ko kayo na meron tayong binamantay na possible anomaly. So, yun po yung pinaka-analysis natin at time to time mag-update tayo. Baka biglang magulat na lang tayo, baka magtaas na rin ng forecast itong si ECMWF. Dahil sa kanilang tropical cyclone strike probability nga po ay tumataas na sa 50% na maapektuhan nga po ang kanluran ng Northern Luzon at madadamay ang Metro Manila and the rest ng Calabarzon area. Yan po yung significant na forecast niya na maaring magtugma dito sa pinapakita ng computer models. Samantala sa ulat lindol, well, despite na medyo noisy ang aking seismograph, wala naman tayo na mamataan na masyadong malalakas na mga paginig so far at mula kahapon. So diretso agad tayo sa data PNP box. May mga cluster na naman na pagyanig dito ha, sa may bandang Ilagan at bandang Isabela. So, sa mga taga Isabela at Mountain Province, medyo bantay-bantayin nyo po nito. Medyo tumataas ang cluster ng mga pagyayanig dito ha. Dito sa paligid na to. Dahil mukhang ang daming cluster dyan na mga minor earthquakes to moderate. Yan o. So, medyo bantayin po natin ito dahil marami-rami na rin ang cluster ng mga pagyanig dyan sa may pagitan ng Mountain Province at Isabela, bandang Ilagan. So, bantayin po natin yan.
Pero mula sa data feed ngayong araw, mula kay PBOX, wala tayong namataan na maging isang magnitude 4.0. Pero marami-rami ang mga minor earthquakes at mapapansin natin ay mas karamihan dito yan sa may bandang Ifugao, Isabela at Mountain Province. Dumadalas po ang mga pagyanig dito ha, medyo watch out po sa kababayan natin dyan sa may bandang parte ng Ilagan or dyan sa may bandang Mountain Province. Ano ang pinakamalapit na epicentral cluster nito? Sa may bandang Paraceli, San Manuel o Burgos. Burgos, San Manuel o Rojas, sakop na yan ng Isabela. At dito naman sa may bandang Alfonso Lista or bandang Paraceli naman ay boundary na ng Mountain Province. So, yung area na yan ay mukhang medyo gumagalaw-galaw po yung ating tectonic plates. Ano ba yung tectonic plates na nariyan? Silipin natin. Ayun, mayroong namamagitan sa kanila na tectonic plate nga po. Kung sisilipin natin yan ay ang East Cordillera Fault. Fault ang mukhang gumagalaw-galaw po dyan. So medyo silip-silipin natin at medyo bantayin po natin yung paligid dyan dahil medyo kaduda-duda ang mga cluster na ito na mga pagyayinig. Ang dami ha. So medyo alisto po tayo dyan sa paligid na yan ng bandang Isabela or bandang mas malapit sa may bandang Quirino o Paraceli. Dahil mukhang nagkukumpulan ngayon dyan ang mga mahihina at katamtamang mga pagyayinig mga folks ha. At mula naman dyan ay wala naman masyado tayong namataan pa so far na mga magnitude 4.0 mula kaninang madaling araw. At bilangin natin kung ilan ang total earthquakes natin. Mukhang dumadami-dami po ang mga sunod-sunod na mga mahihinang paglilindol. At ngayon nga po dyan sa may bandang Mountain Province at bandang Ilagan, Isabela. So tingnan po natin sa month of June na po kung ilan na ang total earthquakes natin. Ayan. So, ang total earthquakes natin ngayon, so far, 182 earthquakes. 181 dito is magnitude 2.0. At mukhang meron tayong isang magnitude 4. Medyo may inadjust yata si PBOX. Yan. Silipin natin kung ano yung magnitude 4.0 na yan. Saan location ba yan? Para malaman natin. Dito ba yung sa bandang Surigao? Silipin po natin. Baka nag-update kasi sila. So, maaring dyan niya sa may bandang Ifugao. At mapapansin natin ha, yung pagitan na yan ng Mountain Province at bandang Ilagan, Isabela, mukhang nasa total of 81 ang earthquakes dyan. Dumami po ha. So, medyo alisto-alisto po tayo mga kababayan dahil ang dami na ng cluster ng pagyinig dyan. Medyo bantayin po natin yan mga folks. Kapansin-pansin po, nakakaiba ang galaw ng pagyinig ngayon dyan. Medyo alisto po tayo mga folks ha, huwag natin baliwalain kahit na hindi umaabot sa magnitude 4 ang pagyayinig pero sobrang dami ng cluster niya which is kaduda-duda na po mga folks. And so far, mayroon tayong isang magnitude 4.0 at total ay 182 ang ating total earthquakes po. So medyo mayroon na tayong isang magnitude 4.0 na naitala. Pero nanatiling konti pa rin yung ating total earthquakes mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, June 4, 2025.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, June 4, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali o ngayong tanghali na sa ating report, at visit lamang sa ating website na para sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa record mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Magpayag po mga folks dahil matanghaling tapat at napakamaaraw at magandang tanghali na po sa ating lahat.